dumako tayo. Alam niyo po, kung matatandaan niyo ho, ang mga DDS laging sinisigaw nila, laging sinasabi nila, nasa Maynila o nasa Luzon ang bagyo. 'Di ba, Nick Candido? Nasa Maynila ang bagyo, nasa, um, Cebu ang baha, pero ang iniimbestigahan ang Davao daw ho, mga bossing chief amo, sir. Nakatuon ang kanilang, nakatuon ang kanilang mga utak doon sa pag-iimbestiga sa Davao. Eh, gusto yata nilang kalimutan natin na meron pong mga nabalita na ayan, oh, lubog din ang Davao, mga bossing, nung mga nakaraang ano, nung mga nakaraang buwan. At tsaka ho, mga kababayan, ha, talagang, ano ho, napakadami, 'no? Napakadami ng tubig, yung iba nga ho umaabot pa ng bewang doon sa Davao, eh. Tsaka may kasama pang ano, alon. May kasama pang alon. 'Di ba, sabi ni Ma'am Becca Marquez, "Don't bother about Saramao, may saltik na 'yan." Ngayon, gusto nung mga DDS na iiwas po doon sa Davao yung pag-iimbestiga, at eto nga po, alam niyo kung sino binabanatan nila ngayon? Wala pong iba kundi yung isang ano, mayor na umayaw na doon sa ICI, nag-resign o kung whatever ano tawag doon sa kanyang ginawa, 'no, dahil kasi naman kayo, eh, diyan sa ICI, eh, 'no? Eh, akala niya siguro hindi kasama yung kanyang tennis court na iimbestigahan. Kayo nagtampo. Pero, ngayon nakikita ko balik na naman doon sa ICI, kasama na naman sa ICI at Davao ang iniimbestigahan, Davao ang tinitignan ho. Ayaw na ayaw ng mga DDS. Ayaw na ayaw nung mga, supporter ni dating Pangulong Duterte. Oh, at ang lagi nilang dinadahilan, mga boss, chief amo, sir, is sa Luzon bumabagyo. Sa Cebu may baha, tapos dito sa'min iniimbestiga sa Davao. Eh, ayan 265 areas in Davao City affected severely by street flooding. Kaya kayo naimbestigahan. Alam niyo kung ano hinahanap diyan? At alam niyo kung ano ang tinatanong diyan? "Uy, si Yayaning, oh. Oy, Yayaning, hindi ka nagsisimba. Di kita nakita sa simbahan, ha?" At alam niyo ho, mga kababayan, kung ano ang tinatanong diyan madalas ng mga Pilipino? Nasaan yung 51 billion daw po ni Pulong, 'no? Eh, pagkalaki-laki ho nun, mga boss chipamo, sir. Sabi nga nung iba, "Kung sa'kin mo ibibigay 'yan, yang pondo na 'yan, eh, malamang hindi lang baha ang naresolba ko, baka mas madami pang iba." 'Di ba? Baka mas madami pang iba. Sabi dito, oh, up to 265 areas in Davao City have been identified, no, by the City Engineering Office as severely affected by street flooding. Kaya hindi kayo ligtas sa investigasyon. Eh, kasi naman kayo, mga DDS, porket iniidolo ninyo ang dating Pangulong Duterte at ang mga Duterte, eh, gusto nyo lahat na, wala na, pikit na kayo lahat, 'no? Yung tipo bang pati yung pag-iimbestiga na kayo naman din ang makikinabang, 'di ba? Kapagka may nakita, "Oy, itong mga ginagawa dito o itong mga gawa dito puro mga substandard, kailangan ipaayos 'to." Kayo din ang makikinabang, 'di ba? Hmm, Hindi puwede dito kasi eto, sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi puwede yung, "Oh, eto imbestigahan mo yang, panahon ni Pinoy lang o imbestigahan mo yung panahon lang ni Duterte." Hindi puwedeng gano'n. Lahat ho 'yan, mga kababayan. Panahon ni sabi nga, 'di ba, miski pa umabot pa ng 2012 'yan o 2010 'yan, eh, ang importante imbestigahan, alamin kung nangyari. Mhm. Alamin kung meron talagang mga, flood control na naitayo at kung meron talagang mga proyekto na naging ghost na lang at hindi na ginawa ng tuluyan. Para mapapanagot po yung mga taong may sala, para mapapanagot po yung mga tao na walang ibang ginawa kundi payamanin ang kanilang sarili. Hmm, ang tanong ngayon, 51 billion na pondo nila. Pero bakit eto,
265 ng lugar sa Davao City apektado, 'no, ng malala. Kaya antok na ako, inaantok na ako. Ng malalang ano, ayan, pagbaha ho. 'Di ba? Kaya wag silang ano, wag silang yung tipo bang parang ang ganda-ganda ng Davao. Ako ho gusto ko maging maganda ang Davao. Ako ho ang gusto ko, maging totoo yung numero uno na ang Davao City ay isa o ay sila ang pinaka-safest sa buong ano, Southeast Asia. Gusto kong mangyari yun. Pero wag naman natin paasahin yung mga kapwa natin Pilipino. 'Di ba? Nasasabihin niyo, "Oh, ganito kaganda sa Davao." Nabudol niyo kami dati diyan, ah. Natandaan niyo ba 'yon? 'Di ba Ma'am Neng Gigi ang kakapal ng mga muka at walang konsensya. Nabudol nila tayo nung panahon na 'yon, ah. Ano pinagkakalat nila? Ang sinasabi nila, "Naku, si Duterte ang gumawa doon sa ganito, ganyan. Ganito kaganda ang Davao. Ang yaman-yaman ng Davao." 'Di ba? 'Yun yung sinasabi pa. Walang mga, kuryenteng naglalaylayan doon sa Davao. Ngayon po ano makikita natin? Merong mga snatcher, meron pang, pinakita nasa jeep kung naalala niyo 'yun, hostage yan sa Davao. Oh, paano mo masasabi ngayon na, um, safest in Southeast Asia? Sa Singapore ho tumira ako diyan 7 taon mga kababayan, mga boss mo sir. 7 taon ako nakatira doon sa Singapore, wala akong naaaktuhan o wala akong nakita na yung mga gano'ng ano, yung mga gano'ng, ano tawag dito, hostage yan, eh. Oh, 'di ba? Dapat yung totoo lang ang ibabalita sa tao, wag yung mga may dagdag, 'di po ba? Para lang maging magaling etong mga Duterte, sabihin natin walang mga spaghetti na mga kuryente doon sa lugar ng Davao. Sabi ni Edward Ocampo, mga INC nagpapagamit sa politika. Dapat hindi sumali sa mga DDS, siraulo, nagpapagulo sa bansa. Sabi ni Eduardo Ocampo, saan ka punta to the moon? Talagang walang lihim na di mabubunyag. Oo. Sabi ko, ay gusto ko maging Davao yung buong Pilipinas, no? Iboboto ko si dating Pangulong Duterte o iboboto ko si Duterte, ganun pa ako. Tapos pati yung mga tokhang-tokhang 'no, "Uy ang galing, uy ang galing." Yun pala, piso-piso lang ho ang mga inaaresto. Maliliit lang ho na mga, sindikato yung inaaresto at may sinasabi pa diyan, ang sabi pa diyan mga bossing is, naku, yan naman, kumbaga kaya nila ipinatupad daw yung tokhang mga bossing, para mas maproteksyonan, mas mapangalagaan yung kanilang negosyo daw po, di umano, na ano daw, droga din daw, sabi, 'di ba? Bali-balita sa mga diyaan sa social media, oh, 'di ba? Ay kaya yan mga pinag-aaresto, kaya yan pinapahuli kasi kalaban nila sa droga, et cetera, et cetera. Yun yung mga naririnig natin sa balita.